Hindi ito yung mga nakasanayan na ng mga kababayan natin na rebracking ng EDSA. No, this is not a rebracking project. This is a complete overhaul of the EDSA from Pasay all the way to Caloocan. Sa sobrang tagal na ng EDSA bilang daanan ng mga motorista, malaking repair na ang kinakailangan dito ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Kaya hindi anya tipikal na road reblocking lang ang mangyayari kapag sinimulan ang rehabilitasyon nito sa Abril. Paliwanag ni Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, sa laki ng konstruksyon na gagawin, maraming equipment ang ilalagay sa EDSA. Kaya naman mahaharangan at maisasara ang ibang mga lane na talagang magdudulot ng mabigat na traffic. Babakbakin ng DPWH ang mga lumang semento at papalitan ng bago, saka muling lalatagan ng aspalto para mawala ang mga lubak sa kalsada. Kasabay nito, isasaayos din ang mga drainage upang hindi bumaha sa EDSA sa panahon ng tag-ulan. Of course, in doing the rehabilitation works po, it involves napakarami pong equipment dito. So, at tao na gagawa. And we are doing it ng simultaneous po. Ang panawagan ng mga ahensya ng gobyerno sa publiko, ihanda ang matinding pasensya dahil sa posibilidad ng usad pagong na traffic. Ang kailangan nating malaman at maintindihan, lalo na ng ating mga motorista at mga commuter, is malaki-laking at mahaba-habang pagtitiis ang kailangan nating gawin. No? Kailangan magtitiis tayo dito. Kasi nga, malawakan itong pagbabagong gagawin sa EDSA, mabigat itong trabahong ito, kailangan planuhin ng mabuti, schedule ng tama, kaya yun ang hinihiling namin sa ating mga kababayan. Kanina nagkaroon ng Metro Manila Council meeting sa head office ng MMDA sa Pasig City at isa sa mga agenda ang EDSA rehabilitation. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, wala pang konkretong plano na napagkasunduan sa pagpupulong. Hihingan pa lang nila ng input ang mga lokal na pamahalaan kung paano ipatutupad ang mga traffic mitigating measures na gagawin. Pero kapag nagsimula ang rehabilitasyon, titiyakin ng MMDA na magiging maluwag ang mga alternatibong ruta. Kanina nag-usap na rin kami ng mga LGUs na ito pong mga ma-identify natin na alternate routes ay i-clear natin at i-maintain natin tulad po ng ginawa natin nung isinara yung Kamuning flyover, yung mga ganun po. So pagtutulong-tulungan po namin lahat ito, lalong-lalo na yung information dissemination. Ayon sa DOTR, MMDA at DPWH, sa susunod na linggo na sila mag-aanunsyo ng konkretong plano kaugnay ng EDSA rehabilitation. Kasama na dito kung alin ang mga bahagi ng EDSA na prioridad sa gagawing konstruksyon at ang mga traffic mitigating measures na ipatutupad. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.